Mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Pag-usapan po natin, ito hong nakakabiglang transformation ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Lately lang po ito, Okay? Mula sa typical na Vice Presidente, silent type, hanggang dun sa pagiging palaban. Okay? Naging palaban po ito lately, mga kabida, sa kanya hong mga speeches. Alright? Now, nasaksihan po natin ito during sa campaign rally po ni Mayor Isko Moreno diyan po sa Maynila, kamakailan lang po, mga kabida. Kung saan po sinabi ni VP Sara na handa na ho siyang makipag-away sa kanal. Okay? Ito yung portion kung saan po ay binanatan po niya ito hong si Congressman Joel Chua, mga kabida. Ang sabi po niya, doon daw sa Mindanao, mga kabida, sanay po siya sa wala, Since sanay po siya sa wala, wala hong mawawala sa kanya. So kaya ho niyang makipag-away sa kanal. Alright? Now, para sa akin po, sa aking interpretasyon, dalawa lang po yung ibig sabihin po doon, Unang-una po, handa po siyang mag-stoop down doon po sa level po ng kanyang kalaban, At pangalawa, kung marumi man ang laro ng kanyang kalaban, kaya po niya itong tapatan, mga kabida. So yun po yung angas po, ni Vice President Sara Duterte. Kumbaga, nagising na po, ang agila. Alright? So ito po, meron po akong babasahin po sa inyo. Article po ito, mga kabida, mula kay Rob Rances, kilalang writer at leadership strategist. Okay? Posted po niya ito 3 hours ago. Ang title po ng kanyang article is Sara's Declaration, a Warning Shot and a Good Sign for Real Resistance. Ayan. Ito, by Rob Rances' opinion. VP Sara's declaration, I can fight dirty, yun yung sinabi ko po kanina, na handa ho siyang makipag-away sa kanal, didn't just send shockwaves, it ripped through a political landscape already, cracking under deep fractures. Okay? But for those of us who still believe in the original vision of President Rodrigo Duterte, strong leadership, fearless service, and unflinching loyalty to the Filipino people, this is a cause for hope. Yung ipinakita po ni VP Sara po, mga kabida, na pagiging palaban, yun yung kumbaga rason na dapat ho tayo magkaroon po ng pag-asa, Okay? Na mabago ang Pilipinas. Now, ano kaya ang naging rason po, mga kabida, kung bakit naging palaban po itong si VP Sara, Okay? Ito po. Number 1, it signals she's no longer willing to play nice with the Marcos Romualdez machinery. Kung maalala po natin, mga kabida, kung meron pong mga updates itong Kongreso, particularly itong House of Representatives, nabanat po kay VP Sara, like for example, yung update po sa confidential fund investigation po ng Committee on Good Government and Accountability, wala lang pong kibo itong si VP Sara. Lately lang po, di ba? Meron po silang mga update. Binaliwala lang po, wala ho siyang tugon, wala ho siyang sagot doon, Pero this time, hindi na po pwede yan, Okay? Lalaban na po ito hong si Vice President Sara Duterte. Patuloy po tayo, mga kabida. For months, the Marcos Romualdez camp has used backdoor maneuvers, institutional pressure, and media attacks to clip VP Sara's wing. Ayun, dami hong ginamit daw ito hong Marcos Romualdez camp, para lang po sira ito hong si Vice President Sara Duterte. Instead of respecting the Duterte name and the mandate she carries, they have treated her like a threat to be neutralized. Her declaration is a public warning shot.
She will not bow down quietly. She is ready to fight back with every tool necessary, even if it means going toe-to-toe with the entrenched powers that think they can sideline her. This is the spirit Duterte loyalists have been waiting to see. No surrender. So yun po yun, ano? Medyo nabuhayan yung mga Duterte supporters dito, ano, sa ipinakita po, ano, ni Vice President Sara Duterte, mga kabida, no? Yung pagiging palaban. Okay? Hindi ho yung tahimik lang po. Okay? Number 2, it breaks the Marcos Romualdez illusion. Okay? The other camp have obviously sharpened their knives behind her back by signaling that she can fight dirty. VP Sara is telling the nations, I will no longer be the punching bag while pretending all is well. Ayan. Ayaw na po niyang magiging punching bag. Okay? Pag siya po'y atakehin, siya po ay dikdikin po, mga kabida, sa pamamagitan po ng iba't ibang means, sa social media, sa mga media outlets, ano? Okay? Yung mga attacks po sa social media at mainstream media against Vice President Sara Duterte, hindi na po pwede yan, ano? Babalikan talaga sila, ano? Ni Vice President Sara Duterte. Eto pa. This shift breaks the illusion that Marcos Romualdez camp can dominate without consequences. So ang akala siguro, mga kabida, ng Marcos Romualdez camp, no, na hindi na ito kikibo si VP Sara, ano? Nagkakamali po sila, no? Dahil nagising na po ang agila. Hindi na po pwedeng light-lightin pa, no? She will fight back now. Ayan, yun yung message ni Vice President Sara Duterte, ano pa? They thought they could suppress Sara by using government machinery. They are about to find out that they have awakened a political fighter with real grassroots loyalty, ano? Okay? Ang problema lang po sa kanila, ginising po nila ang agila, no? Mga kabida, yung natutulog na agila, ginising po eh. So ito na po, yung kanyang angas, yung kanyang bangis, ano? Nakita na po ngayon, mga kabida, ano po, no? Okay, ito, number 3. It reawakens the Duterte base. For a while, many Duterte supporters have been frustrated, feeling leaderless, feeling silenced. Now, VP Sara's strong words reignite the fighting spirit among millions who are sick of the lies, betrayal, and elitism creeping back into Malacanang. Her statement is a coded message to the Filipino people who stood strong for President Duterte during the darkest time. Hindi ako magpapalamon. Hindi ko kayo iiwanan. Ito po, okay? Bigla hong nabuhay ang mga Duterte supporters o dito, ano? Sa mga sinabi po, ano? At ipinakita po ni Vice President Sara Duterte, mga kabida. Kasi ho, tama yung sinabi po ni Rob Rances. Marami hong mga Duterte fans, supporters na medyo frustrated, ano? Parang feeling po nila, wala ho silang leader, leaderless, ano? Walang ulo. Kasi yung ulo po ay nakulong doon po sa International Criminal Court, ano? Meron sana dito sa Pilipinas, pero feeling po nila weak. Papitiks-petiks lang po, ano? Kung siya po ay babanatan po ng mga taong gobyerno, ano po? Okay? Pero dito ho sa nakita at nasaksihan po, mga kabida, ng mga Duterte supporters, yung pagiging palaban po, ano, ni Vice President Sara Duterte, nabuhayan po yung kanila pong spirit, yung kanila pong loob, ano? Okay? Dito ho sila magpupunyagi, ano? Dahil ho, meron na po silang totoong leader na tatayo at lalaban po with them, mga kabida. It reminds the people that resistance is still alive and the Duterte legacy is not over. It is merely preparing for a bigger fight. Ayun. So isang indikasyon daw yan, mga kabida, na hindi talaga sila iniwanan, ano?
at naghahanda po para sa isang malaking laban. Ano po? Okay, number 4. She is preparing the battlefield for 2025 and beyond. Ano? By stating she can fight dirty if necessary, VP Sara is preparing herself and the Duterte movement for the inevitable clash ahead. The Marcos Romualdez machinery knows their public approval is collapsing. They know the grip on 2025 election is shaky. So ito po yung lamang po ng Duterte camp at ni Vice President Sara Duterte, yung kapangyarihan po ng taong bayan. Ano po? Alam naman po natin mga kabida na bagsak yung trust at saka performance ratings po. Yung pagtitiwala po ng taong bayan po kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos at sa kanyang administrasyon. So ito po yung right time na i-capitalize po ito ni Vice President Sara Duterte po mga kabida. In desperation, they will get dirtier. Sara knows it. And now, she's matching them signal for signal. This is not recklessness. It's strategic. It's about showing that Duterte loyalists are not afraid of political war because the future of the nation is too important to live in the hands of those who only want power for themselves. VP Sara's declaration is not a scandal. It's a battle cry. It means she is no longer shackled by false alliances. It means the Duterte spirit of fearless leadership is alive and ready to defend what remains of the patriotism against those who would sell it for power. And for those who thought they could silence the Duterte legacy through backroom deals and institutional capture, they just made the biggest mistake. Ayan. So yun po, napakagandang article po, mga kabida. Dito ho natin masusukat yung pagiging palaban ni VP Sara mga kabida hanggang hanggang matapos ang eleksyon o hanggang sa 2028 po mga kabida. Kasi ang tingin ko po dito tuloy-tuloy na po yung preparasyon po ni VP Sara ay simula na po ngayon 2025 itong eleksyon na ito. Kailangang ipanalo po ni Vice President Sara Duterte dahil dito nakasalalay po mga kabida ang kanyang pananatili bilang Vice Presidente po ng Pilipinas hanggang 2028. So yun, abangan po natin mga kabida in the coming days yung face-off Sara Duterte versus Marcos Romualdez camp. Yun yung napakatinding labanan, okay, in the coming days. Lalong-lalo na po, ito election na ito. At dito natin masusukat yung effectiveness, yung clout, influence ni Vice President Sara Duterte, by winning the candidates sa ilalim po ng PDP laban at yung kanyang choices po mga kabida. So para po sa inyo mga kabida, ano po ang inyong pananaw, idea at saka opinion dito sa ating pinag-usapan po ngayon, ito transformation ni Vice President Sara Duterte. Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa akin channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kabida.